Tayo ngayon ay dadako na sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Para sa ating sermon proper, magpapatuloy tayo sa pinag-aralan natin last Sunday. At hindi natin natapos, kahit na yung verse 1 ay hindi natin natapos na talakayin. At bubuksan natin muli ang ating mga Biblia para sa pagpapatuloy ng ating aralin tungkol sa ang panalangin ng ating pinakapunong pari. Tayo ngayon ay nasa Juan 17. At ang mga versikulong focus nitong first part ng ating expository series ay verses 1 hanggang 5. At muli nating babasahin ang mga talatang matatagpuan natin dito sa Biblia. Verse 1, nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Muli tayong manalangin. Aming Diyos, salamat na muli namin mapag-aaralan ang tungkol sa inyong panalangin sa John 17 at may pagpapatuloy namin ito sa araw na ito. Aming Diyos, tulungan ninyo ang bawat isa sa amin. Ako po na maibahagi ko ng may kalinawan at may katapatan sa intended meaning po ninyo rito sa Biblia, mga salita na aking ipipreach ngayon. At tulungan nyo rin po ang mga tagapakinig na maunawaan nila ang mga salita po ninyong ito. Kayo na aming pinakapunong pari ay pinananalangin kami sa mga oras na ito dyan sa inyong kaharian, upang itong aming service ay maging tapat sa inyo, Panginoon. Salamat aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang ating first point, last week nga ay present ko na, ay isang karapat-dapat para sa kaluwalhatian. Yan ang first point natin para sa pag-aaral natin ito. At ito nga ay isang point na hindi natin natapos na pag-aralan last week. In fact, ang natalakay pa lang natin sa verse 1 ay yung verse 1a hanggang b. At hindi pa tayo nakakarating dito sa sinabi ni Jesus. Although na pag-aralan naman na natin iyong Ama, dumating na ang oras, pero maganda na balikan natin muli kung ano ang mga itinuro ko na sa inyo last week. At ito nga na prayer na ito ni Jesus ay noong nandun sila sa upper room, kasama niya ang kanyang mga alagad. Ang iba iniisip na itong prayer na ito ni Jesus ay nung nandun na sila sa Gethsemane. Pero mapapansin natin sa chapter 18, itong John, ay saka pa lamang sila umalis doon sa upper room o yung tinatawag na silid sa itaas. Kaya ang mga pangyayaring ito, again, from chapter 13 to 17 ng John ay nangyari noong nandun sila sa silid sa itaas o upper room, kung saan sila nagsagawa ng Lord's Supper o iyong huling hapunan at maging iyong pag-establish ng komunyon. Iyon ang Lord's Supper na tinatawag. So, iyon ang setting. At itong mga pagtuturo rito ni Jesus sa mga alagad from chapter 13 to 17 ay upang aliwin at tiyakin na although si Jesus ay mamamatay, siya ay muling mabubuhay. And although itong mga alagad niya ay iiwan siya, i-restore niya sila.
Nag-backslide po ang mga alagad ng mga panahon na si Jesus ay dinakip. Pero anong ginawa ni Jesus? After all that, He restored them. Kaya may pag-asa. Kahit na yung mga nagba-backslide sa pananampalataya. Because backsliding, hindi pa naman iyon apostatizing. Hindi pa naman iyon. Pero, papalapit iyon doon. Yan ang tatandaan natin. Papalapit na iyon sa pag-apostatize. Pero, hindi naman iyon ang ating pag-aaral. Ang sinasabi ko lamang, ang panalangin ni Jesus ay kanyang binanggit sa harapan ng kanyang mga alagad. Upang ipakita sa kanila that He is praying for them. At ipakita sa atin that this is His ministry until today. He is praying for us sa kanyang kaharian. At kung tayo man ay kailangan ng pag-aaliw o comfort, He is praying for us. At ito ang ginawa ni Jesus ng mga panahon na ito. He prayed to comfort His brethren. Mga kapatid, huwag natin isipin that Jesus is just our friend. Jesus is our brother. He is our elder brother. And this elder brother that we have, He prays for us. Tayo nga ay nagpapanalanginan. Natutuwa tayong ipinananalangin natin ang isa't isa. At lalong hindi tayo matuwa na itong si Jesus, who is our elder brother, ay pinapanalangin tayo. And this prayer nga is a high priestly prayer. Hindi ito basta lamang panalangin ng isang tao. This is the prayer of a high priest. A high priest that's greater than the high priest in the Old Testament. Si Jesus po iyon. And then alam natin na si Pedro at itong mga alagad ay na-restore naman talaga sa kanilang pananampalataya. From their backsliding, Jesus Christ restored them. At salamat sa Panginoon na talagang ang kanyang mga iniligtas ay pinananatili niya sa kaligtasan. That's His work. It's not ours. Ang ating part is to repent whenever we're convicted of our sins. Kapag pinapalo tayo ng Panginoon dahil sa kanyang pagdidisiplina sa atin, kailangan natin gawin is to repent from whatever sins we've committed na nakapagpalayo sa atin sa Diyos. But God is always near to us. Tayo lamang lumalayo sa Kanya. Diba? Ganyan katapat ang ating Diyos. Kahit na tayo hindi tapat. But that doesn't mean na dapat tayong manatili sa hindi natin pagiging tapat. No. In fact, the characteristics of God, even His faithfulness, should motivate us to be faithful to Him. Diba? Katulad rin ng kanyang holiness, it should motivate us to become holy. His love, ang attribute niya of being love, ay dapat na mag-motivate sa atin na mas umibig pa. Diba? Si Jesus ang si Jesus lang ang standard natin. And yes, we have brothers and sisters who can show us kung paano ipamuhay ang Christian faith, but their standard is also Christ. Kaya maging sa pananalangin siya ang standard natin. At ito nga ang prayer ni Jesus na tinatawag na high priestly prayer. At tandaan natin na si Jesus ang high priest natin. Wala nang high priest ngayon dahil dumating 2,000 years ago ang high priest na makapagliligtas sa atin. Wala nang nag-aalay pa ng handog para sa kapatawaran ng ating mga pagkakasala dahil nag-alay na ang high priest natin 2,000 years ago. At kanyang sariling buhay ang inialay niya. And tandaan natin that He is both our mediator
and our intercessor. Jesus Christ is our mediator, at ang pagiging mediator niya ay strongly connected sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. He mediates for us to God para tayo ay mapatawad mula sa ating mga pagkakasala. Ngayon naman, there's this title na meron si Kristo, and it's called intercessor. He is our intercessor. Sabi ko nga last time, both mediator and intercessor, ang Tagalog word para dito ay tagapamagitan. Pero magkaiba ang ministry nitong pagiging mediator at intercessor ni Jesus. Pagiging mediator niya nga, He mediates to us sa Diyos Ama para tayo ay mapatawad mula sa ating mga pagkakasala. Ito ay ang ginawa niyang sakripisyo ng atonement sa krus ng Kalbaryo. Iyon ang pag-mediate niya sa atin. Ang pag-intercede naman niya sa atin is through prayer. Iyon naman ang kanyang ministry of intercessory prayer. So, di ba? Look at these are not just titles given to Jesus. These are His ministry to us and to His Father. Ministry. Applied po ito. Hindi po ito basta lamang title na meron siya. Kasi may ilan na they are labeled as this, pero they're not doing kung anong dapat nilang gawin with that title or with that label that they have. Diba? May mga tao sa lipunan natin, they're labeled as so and so, pero hindi nila ginagawa o hindi nila ginagampanan yung tungkulin nila. So it's not applied. But Jesus Christ, He has this title at Kanya rin ina-apply ang title niyang ito. Pinapractice niya ang title niyang ito. At yun nga makikita natin dito sa verse 1 ang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. At last time nga, sinabi ko na ang oras na tinutukoy dito ni Jesus ay iyong oras ng pagdakip sa Kanya, pagpapahirap sa Kanya, at maging iyong kamatayan niya. Dumating na ang oras na iyon. Malapit na siyang dakpin. Nasa upper room sila, pagkalabas nila, pumunta sila sa Gethsemane, at pagkatapos nilang manalangin, pagkatapos niyang manalangin sa Garden of Gethsemane, ay umalis na sila doon at kasalubong na nila iyong dadakip sa Kanya. Dumating na ang oras na iyon. Ito ay oras na niloob ng Diyos at hindi ng tao. Hindi po tao, hindi po iyong mga Roman soldiers ang may ganitong kalooban, kundi ang Diyos ang may ganitong kalooban kay Kristo na siya'y dakpina, pahirapan at mamatay. Ito ang oras natin, ang tinutukoy na oras dito ni Jesus ay ang oras ng pagtupad sa propesiya ng Kanyang pagliligtas sa mga makasalanan at ang pagdaig niya sa dyablo at sa kamatayan. Ito na yung oras na iyon. At mapalad tayo na nangyari nga ang oras na iyon 2,000 taon ang nakalipas. Dahil kung hindi nubating ang oras na ito na tinutukoy rito ni Jesus, ang oras ng pagdakip, pagpapahirap at Kanyang kamatayan, ay wala rin oras para sa atin para maligtas. Hindi rin darating sa atin ang pagkakataon ng kaligtasan. And it's because of this time na siya'y dinakip, pinahirapan at namatay, kung bakit tayo ngayon ay nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng kaligtasan. Mapalad tayo. At dahil sa dumating na ang oras na ito, here's His petition. Ito ang Kanyang prayer. Luwalhatiin mo ang iyong anak. Luwalhatiin mo ang iyong anak. Bakit ganito ang request niya?
Huwag nating iisipin na ang luwalhat o kaluwalhati ang hinihingi rito ni Jesus ay isang bagong kaluwalhatian sa Kanya. Okay? Baka isipin natin, ano itong kaluwalhatian ito? Bago ba ito sa nature ni Jesus? No. This is the exact glory He had already with His Father before the foundations of the world. Nasa third point natin iyon. Dahil iyon ang sinasabi niya sa verse 5. At titingnan natin yung mamaya. Pero bakit ito ang nire-request niya? Luwalhatiin mo ang iyong anak. Kasi kung titingnan natin sa verse 4, nasabi rito ni Jesus, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ni Jesus, luwalhatiin mo ako, Ama. Bakit? Dahil niluwalhati kita. Dahil sinunod ko ang iyong mga utos. Ngayon naman, ako ang luwalhatiin mo. Ipakita mo sa mundong ito that I've obeyed you, your law. That I've done what you said I should do. Yun ang sinasabi niya dito. Bakit siya karapat-dapat na luwalhatiin? Dahil niluwalhati niya ang Ama. Karapat-dapat siya sa kaluwalhatiang ito dahil sa kanyang unang-una is active obedience. At ano yung active obedience na tinatawag? Nang si Jesus ay pumarito sa lupa, hindi ang kalooban niya, hindi ang kagustuhan niya, kundi ang sa Ama, ang kalooban ng Ama, ang kanyang sinunod. Tingnan natin sa John 6:38. 1:6, 38. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Lahat sa pamumuhay nito ni Jesus, wala siyang ibang ginawa, kundi kung ano ang sinabing ng Ama sa Kanya na dapat niyang gawin dito sa lupa. Yun ang Kanyang ginawa. At ang kautusan ng Diyos ang Kanyang sinunod. Huwag natin iisipin na may ibang standard para kay Jesus. Baka iniisip natin na ganun. His standard is the Ten Commandments and the law in the Old Testament. Huwag natin iisipin na lighter iyong mga utos kay Jesus at sa atin naman mas mabigat. At lalong huwag natin isipin na nang si Jesus ay nandirito sa mundong ito, ay nangdaya siya, na ang ginamit niya sa pagsunod sa kanyang Ama ay ang kanyang pagka-Diyos. Hindi niya inalis, hindi niya hinuban ang kanyang pagka-Diyos nang pumarito siya sa mundong ito. But the nature He used in obeying His Father, tatandaan natin, is His human nature. He obeyed as a human. Yan ang tatandaan natin. He did not cheat on us. Kaya't ibinigay rin sa kanyang banal na spirito nang siya'y binautismuhan upang ang banal na spirito ang maging gabay niya sa pagsunod sa Diyos. He already possessed that. Anong itinuturo ng ating mga naunang Kristiyano sa atin na hindi na masyadong napapansin sa mga iglesia sa kasalukuyang panahon. Kaya tandaan natin na ang kanyang active obedience na tinatawag ay iyong pagsunod niya sa kautusan ng Diyos. Iyon ang active obedience. He actively obeyed. Kumilos siya para sundin ang mga bagay. He acted upon the law to obey His Father. Yun ang ibig sabihin ng active obedience.
So sa lahat ng mga kautusan ng Diyos sa Old Testament, wala siyang anumang nilabag sa mga iyon. Lahat ng iyon ay sinunod niya. Kung anong dapat iwasan, iniwasan niya. Kung anong dapat sundin, sinunod niya. Kaya ang obedience ni Jesus ay perfect. At ang active obedience niyang ito, tandaan natin, it is applied for our righteousness. Without this perfect active obedience of the Lord Jesus Christ, we can never have righteousness. Dahil sa atin pa lamang, wala na tayo nun. At kung si Jesus ay nabigo sa pagsunod sa Ama, hindi na tayo magkakaroon ng perfect righteousness. But it's because Jesus Christ obeyed perfectly the law kung bakit ngayon may maaasahan tayong righteousness. And it is Christ's righteousness, not ours. Yun ang dahilan at yun ang application ng active obedience ni Jesus sa ating mga buhay. Sa pagtupad ni Jesus ng mga utos ng Ama, niluwalhati niya siya, niluwalhati ni Jesus ang kanyang Ama. Yun ang sinasabi niya dito. Sinunod ko kayo, ang inyong mga utos, niluwalhati niya sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Ama, ang kanyang sariling Ama. Niluwalhati niya siya at sa active obedience niyang ito ay nakamit niya para sa atin ang katuwiran na hindi natin pinaghirapan. Kung ikaw man ay isang Kristiyano at may righteousness kang tinatawag na meron ka, and it is perfect righteousness, it's not your own doing, but God's doing for you. Kaya ka tinatawag na righteous ngayon, dahil kay Jesus. At yun, at ang petition niya, ang request niya, luwalhatiin mo ang iyong anak. Dahil sabi sa verse 4, niluwalhati kita. Niluwalhati ni Jesus ang kanyang sariling Ama nang nandirito siya. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Ngayon, pangalawa, bakit siya dapat luwalhatiin? Bakit ganito ang kanyang request? Dahil napagtagumpayan niya ang pagsunod sa mga utos ng Ama, which is active obedience, nalalapit namang mangyari ang pagdedemand ng pag-aalay niya ng kanyang buhay. At ito naman ang tinatawag na passive obedience. Passive obedience. It is the taking up unto himself the wrath of God. Diba wala naman siyang ginawa kung ano dun sa cross. He was just there. Pero it is still obedience dahil iyon ang kalooban ng Ama na mangyari sa kanya. Natanggapin niya ang tuod ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Notice that hindi naman iyon isang kautusan in the Old Testament. But it's still obedience. Bakit? This is the will of the Father for His Son. That He died on that ancient cross and died for the sins of the world. That's His passive obedience, mga kapatid. Tinanggap niya sa kanyang sarili ang puot ng Ama na hindi siya deserving na tumanggap. For whom? For us. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay niluwalhati niya rin ang kanyang Ama. Kung kaya't sinasabi niya, luwalhatiin mo ako, Ama, dahil niluwalhati kita. Kaya't sinabi niyang dumating na ang oras at sa pagdating nito ay hiniling niyang maluwalhati dahil susundin niya na ang kabuuan ng layunin ng Diyos para sa kanyang sarili, ang mamatay para sa mga makasalanan. Diba, hindi pa naman nangyayari yung crucifixion. Pero sinasabi niya rito, luwalhatiin mo ako. Bakit? Dahil sigurado na ang pagsunod niya
sa utos na iyon sa kanya ng Ama. Na siya'y mamatay para sa mga makasalanan. Kung ang active obedience ay para makamit niya para sa atin ang katuwiran, sa passive obedience naman, wala siyang sinusunod na command unto righteousness dito, kundi kanyang inialay ang kanyang buhay at tinanggap ang puot ng Diyos upang kamtin naman natin at kamtin niya para sa atin ang kapatawaran ng kasalanan at hindi na natin tanggapin pa ang puot ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Active obedience para mabigyan tayo ng righteousness. At tinatawag nga ng mga theologian na alien righteousness dahil hindi ito sa atin. At ito namang passive obedience upang makamit niya para sa atin at maibigay niya sa atin ang kapatawaran mula sa ating mga pagkakasala at upang hindi na natin tanggapin pa ang puot ng Diyos. Ang pinapakita lamang sa atin ng katotohanan ito ay ito. We don't have righteousness and we don't have salvation, but both of these two things were accomplished to us by Jesus Christ in both His active and passive obedience. Na siya'y namuhay ng perpekto at nag-alay rin siya ng perpektong sakripisyo. The reason why we're saved, the reason why we're declared before the sight of God the Father as righteous is because of Jesus Christ. Walang iba. Walang ibang pag-asa ang mga katulad natin, kundi ito lamang na tinatawag o pinangalan ng Jesus, ang Diyos Anak. At napakaganda ang katotohanan ito. Kung atin lamang itong iisipin araw-araw, magkakaroon tayo ng joy amidst the suffering that we're experiencing in our lives. You see, the gospel so effective. It's so powerful. Kahit na anong bagay man na nangyayari sa buhay natin, anumang circumstances iyan, never leave the gospel behind at isipin natin na hindi ito magiging sapat para magkaroon ako ng comfort. No, nagkakamali ka. Sabi nga ni Voddie Baucham, ang dahilan kung bakit iyong parang generational curse sa kanilang pamilya na laging na halos yung mga nauna sa kanilang generation ay puro na lang divorce o mga pagkakamali sa generation nila. Ang dahilan kung bakit nabago iyon sa generation nila is because of the gospel. So sa lahat ng bagay na pinagdaraanan natin, anuman iyan, I'm telling you this, even in counseling, sa lahat, I can assure you this. The gospel is powerful and effective. You will never fail kapag, alimbawa, may manghingi sa inyo ng advice. You will never fail if you preach the gospel to that person first and foremost. Alam niyo, sa gospel, nagmumula lahat ng mga mabubuting advice. I can assure you that. Hindi tayo magkakamali kung ang gospel ang unahin natin. At hindi tayo magkakamali kung ang gospel lang ang alam natin. Sa mga pagsunod niyang ito ay niluwalhati niya ang Ama. Both his active and passive obedience. Sa mga ito, niluwalhati niya ang Ama. Kaya nasabi niya sa verse 4 ng pinag-aaralan natin, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawain ibinigay mo sa akin. Ang pagtatapos nga ay yung death niya. Okay? After his death, yun na, nasunod na niya yung pinagagawa ng Ama sa kanya. At sa pamamagitan ng mga pagsunod niya, niluwalhati niya ang Ama. Katulad lang din naman sa atin, di ba?
Tayong mga tao, tayong mga Kristiyano specifically, when we say we want to glorify God, what we mean by that is we want to obey Him. And it's true also with Jesus Christ. He glorified His Father by obeying His Father. Tulad, yun yan, inunahan ko yung notes ko. Tulad din sa atin, pag sinabi natin nais nating glorify ang Diyos, nangangahulugang nais nating umayon sa Kanyang mga kalooban. Ganito rin ang nangyari sa buhay ni Jesus at ang pagsunod niya ay walang kapintasan. Kaya't sa pagdating ng oras, natutuparin na niya ang buong layunin ng Ama, ninais niyang maluwalhati. At niluwalhati nga siya. Ngayon naman, titingnan natin ang pangalawang punto natin. At para sa pangalawang punto natin, ang atin namang titingnan ay ang verses 2 hanggang 3. At for our second point, kung ang unang punto natin ay isang karapat-dapat para sa kaluwalhatian, ang second point naman natin ay isang dakilang pangako para sa mga ibinigay sa Kanya. Tingnan natin itong verses 2 and 3. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Sabi sa verse 2, yun nga, nabasa pa lang natin. Kay Jesus ibinigay ng Ama ang otoridad. At mababasa rin natin iyon sa Matthew 28:18. Binigay sa Kanya ang otoridad. Let's take time and read that. Matthew 28:18. Pagko-commission niya ng Kanyang mga alagad. Sabi rito, verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay sa akin. At ang authority niyang ito is both to the reprobates or to the unbelievers, because He is Lord of all. And He is Lord of all for a reason. Dahil siya nga ay may authority over all the things in this world and even in heaven. He is Lord of all. At yun nga, He has authority both to the reprobates or mga di mananampalataya at sa lahat ng mga tao sa mundo. At sa lahat ng mga tao sa mundo ay magligtas at pangakuan ng isang dakilang bagay ang mga ito. So may authority siya, lalong-lalo sa ating mga Kristiyano. Kaya siya ang naghahari sa lahat ng laman. Sa pamamagitan ng tagapamagitang si Jesus, ay ibinigay ng Diyos sa mga pinili niya ang dakilang pangako na buhay na walang hanggan. Let's take a look at this. Contrary sa sinasabi ng mga taong give your life to Christ, ang katotohanan pala ay ito, ang Diyos ang nagbibigay sa atin kay Jesucristo. Siya ang ibinibigay ng Diyos sa Kanyang anak ang sinumang Kanyang piniling iligtas. Pagkatang sabi dito, yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mga ibinigay mo sa Kanya. Napakapalad natin na tayo isa sa mga ibinigay ng Ama kay Jesus. Tignan natin iyon bilang isang pagpapala. Not because we decided to go to Christ, but because God the Father Himself gave us to His Son. Ito tayo at tayo ibinigay niya sa Kanyang anak.
Yun nga, sa pamamagitan ng tagapamagitang si Jesus ay ibinigay ng Diyos sa mga pinili niya ang dakilang pangako na buhay na walang hanggan. Sa totoo lang, ang buhay na walang hanggan ang dapat na pag-agaw-agawan natin. Eternal life is such a great thing to think of. Actually, hindi. Pinag-aagaw-agawan natin ang buhay na walang hanggan. Sadyang hindi lang natin dinidesire ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At iyon ay si Jesus. Kaya raming tao, at paulit-ulit kong sinasabi ang bagay na ito. Everyone here in this world that we face and we encounter, we ask them kung saan sila pupunta pag sila'y namatay sa langit. But if you present to them who the way to life, who is the way to eternal life, aayawan nila ang ating mensahe. Ang gusto nila ay ang reward and not the rewarder itself. Sana huwag tayong maging ganon. Sana hindi tayo nandirito at hindi tayo sumasampalataya sa Panginoon o hindi natin sinasabing sumasampalataya tayo sa Panginoon because we want heaven more than Christ. No, we must want Christ more than heaven itself. Christ must be our heaven. Yun ang gusto kong magkaroon tayo. Kaisipan na dapat magkaroon tayo. Yes, we desire heaven, but why do we desire heaven? Why do we desire eternal life? What's the reason behind that? I tell you the reason. It's Jesus. Si Jesus ang dapat na maging dahilan kung bakit dinidesire natin ang langit. Dahil iyon ang kanyang kaharian at iyon ang kanyang lugar para sa mga mananampalataya. At sabi nga, si Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga ibinibigay sa kanya ng Ama. Kung kaya tayo may buhay na walang hanggan, it's because of Him. Again and again, it's all because of Christ. At ang mga pagpapalang meron tayo sa buhay natin ito, it's because of Christ. We've made our effort, yes. We reaped what we sowed, yes. But who gave us the strength to do all those efforts? It's God. Who gave those reapings? It's God and God alone. Siya ang nagkaloob ng mga bagay na iyon sa atin. Napakabuti ng Diyos sa atin, sa ating mga taong hindi tapat sa Kanya. Sometimes naging strange na lang sa atin ang kabutihan ng Diyos. At nasasabi natin, we don't deserve these things. And yes, we don't deserve these things. But we deserve His wrath, ang kanyang kaparusahan, ang kanyang puot. Pero dahil sa kanyang anak, hindi na natin tatamuhin ang mga bagay na iyon. Bahagi ng kaluwalhati ang kanyang hinihiling sa Ama, ang magkaroon ng otoridad. Ngunit hindi lamang dito nagtatapos ang pagluluwalhating ito. No one can receive eternal life but only through this authoritative Christ to whom God gives those He wills to save. Yun ang pinapakita sa atin dito ng verse 2. May otoridad si Jesus. Binigyan siya ng Diyos Ama ng otoridad sa lahat ng laman pa iyan. At ang otoridad na ito ay may bisa sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa sino mang pinili ng Diyos Ama para sa kaligtasan. Kaya't walang sino man ang
makatatanggap ng buhay na walang hanggan kung di dahil sa authoritative Jesus Christ na ito. We need this God who gives eternal life to us. Ang tanong para sa atin, do we already have this? Binigyan niya na ba tayo ng buhay na walang hanggan? Sa verse 3, ang sabi naman dito, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesu Kristo na iyong isinugo. Mimi. Friend ko. Kailangan. Palawas na lang naman. So, yun. Pansinin natin itong verse 3. Kasi ang buhay na walang hanggan na tinutukoy dito ni Jesu Kristo ay hindi iyong tungkol sa langit. Kapag kita natin dito, ito ang buhay na walang hanggan. It's not just being in heaven. Okay? It's not just being in heaven. Kundi iyong makilala ang iisang Diyos na tunay. Dito inihayag ni Jesus kung ano ba talaga ang essence ng pagkakaroon ng eternal life. And what is its essence? Ang eternal life ay hindi lamang basta pananahan sa langit, katulad ng iniisip ng iba. Iniisip ng iba kapag tinanong mo sila kung saan sila mapupunta, sa langit daw. Pero hindi nila alam kung anong gagawin natin sa langit balang araw kung tayo man ay mapunta doon. We must know as Christians, ngayon pa lamang kung anong gagawin natin doon, kung talagang doon tayo patungo. Kung may plano tayong pumunta sa mall, alam na natin bago pa lamang tayo pumunta doon kung anong gagawin natin. Of course, mamili. At pinaghahandaan rin natin ang pagpunta sa mga lugar na iyon. Dapat rin nating malaman na may pupuntahan tayo balang araw. And it's greater than anything in this world. Higit kaysa sa pinakamagandang tanawin sa mundong ito na mapupuntahan natin. Ang patutunguhan natin balang araw. At iyon ay ang langit. At katulad nga ng paghahanda natin kung pupunta tayo sa eskwelahan, sa opisina, o sa mall na mayroon na tayong plano kung anong gagawin natin doon, pinaghahandaan rin po natin ang pagpunta natin sa langit. Itong buhay lamang na ito ang meron tayo at dito tayo pinaghahanda. Ito mismong araw ng Panginoon na ginagawa natin tuwing linggo ay paghahanda na ng higit na araw ng Panginoon na ating isasagawa balang araw sa Kanyang kaharian. At dito, mga preachers, mga pastor pa lamang hinaharap natin. Balang araw sa Kanyang kaharian, He Himself, the Good Shepherd, will pastor us, will preach to us His wonders. At maging kung sino siya, yung itsura pa lamang niya is already a preaching to us. It already preaches about Himself already. At hindi lamang tayo basta mananahan sa langit balang araw. Ngayon pa lang na tayo ay nasa lupa ngayon pa lang na tayo ay nasa lupa pa, ay may eternal life na tayong mga Kristiyano. Because eternal life is to know and have a relationship with the only true God. That's what eternal life means, according to Jesus Christ. Ang eternal life natin ay hindi magsisimula kung tayo ay nandun na sa kaharian ng Diyos sa langit. Ang eternal life ay nagsimula na nung tayo iniligtas ng Diyos. Because eternal life is knowing and having a relationship with the only true God. Kaya tayo ngayon ay makapagsasabing, yes, mapupunta ako sa langit dahil ngayon pa lamang I already possess eternal life.
There is no sense in receiving eternal life if you don't know the giver of it. Dahil again, babalik ako dun sa mga taong nagsasabing meron silang buhay na walang hanggan. But they don't know who the giver of it was. Ang hirap nun. Ang hirap ng paniwalaan. You have eternal life, but you don't know who the giver is. Ang hirap ng paniwalaan kung gano'n. That's why those who have eternal life are those who know and have a relationship with God. Never forget that. In fact, no person receives it without knowing first who God is. Walang nakatatanggap ng buhay na walang hanggan nang hindi na muna nakikilala kung sino talaga ang Diyos. The first step is to know God. To know God. The second step is to put our faith in Him. And here's what we're going to reap: eternal life. Every recipient of grace is also a recipient of eternal life. Bawat tumatanggap ng grasya ay tatanggap o tumatanggap din ng buhay na walang hanggan. Hindi yun mapaghiwalay. And every saved person enjoys an intimate relationship with God. Walang taong iniligtas ang Diyos ang hindi magkakaroon ng relasyon sa Kanya. Lahat ng Kanyang mga iniligtas sa panahon na sila'y iniligtas ng Diyos, automatically they have this relationship with God. Not just a creator-creation relationship. It is a relationship na covenantal. With the covenant. Hindi lang basta knowledge kung sino ang Diyos ang dapat na meron tayo. Sa halip ay kilala natin siya dahil ni-reveal niya ang kanyang sarili. Because there's two important things that we have to understand. Iba ang knowledge sa knowing. To have a knowledge about God is to be familiar with His attributes. Maaring may mga taong they have a knowledge about who God is theologically, higit pa kaysa sino man sa atin. But that person may not know God relationally. Kahit ang kailangan natin is not just knowledge about who God is, but to know God relationally. Yun ang kailangan natin. All our theology, everything that we know about the Christian faith, kung wala tayong relasyon at hindi natin kilala personally and relationally ang Diyos, ay wala rin lahat ng ating mga nalalaman sa theology. Natapos mo ng Bible, nakapagbasa ka na ng maraming aklat, but if you don't have a relationship with God, God still doesn't know you, even though you have a knowledge, not a knowing of who God is. At dahil ang Trinity ay may isang essence, kaisipan at layunin, ang makilala ang Diyos ay ang makilala rin si Jesus. Sapagkat ang sabi dito ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Yun ay buhay na walang hanggan na. Makilala natin ang Diyos na tunay. At sabi pa rito, at si Jesus na iyong sinugo. Pinapakita lamang sa atin dito ni Jesus na hindi lamang ang Diyos Ama ang makikilala natin, kundi siya rin mismo na Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sa kanyang pagparito at sa pagbibigay niya ng buhay na walang hanggan, ay tinatanggap rin nila ang pagkakilala sa Triune God. Dahil ang Trinity ay may isang essence, kaisipan at layunin, ang makilala ang Diyos Ama
ay ang makilala rin si Jesus at vice versa. Bakit? Siya ang perfect revelation ng Diyos. Lahat ng mayroon ang Ama, mayroon ang Anak at Espiritu Santo. Lahat ng mayroon ang Trinitarian Godhead ay mayroon ng isa't isa. Walang anuman na lacking ang isang person at ang isa ay meron. No. Everything that one person has, the other person also has. Siya ang perfect revelation ng Diyos, ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos, at tunay na larawan ng kanyang likas, sabi sa Hebreo 1:3. Yun ang sabi doon. Sabi sa Hebreo 1:3, si Jesus ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Kahit kung makita natin si Jesus, nakikita natin ang Diyos Ama. Dahil siya ang exact imprint ng Diyos. When we look at and see Jesus, we are looking at God Himself incarnate. Minarapat ng Diyos Ama na ihayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus ay pumarito. Ito ang dakilang pangako sa atin ng Diyos. Isang buhay na walang hanggan ngayon pa lamang, kung saan kilala natin ang Diyos at balang araw, makikita natin siya na tunay na Diyos at ang isinugo niyang manlubos. Kaya tayo na mga Kristiyano ngayon pa lamang may buhay na walang hanggan na tayo. At bakit nga ganon? Dahil nakikilala natin ang buhay na walang hanggan. Ang nagbibigay nito, ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos na nag-iisa. Hindi natin ito matatamo kung tayo nasa langit na, ngayon pa lamang natamo na natin ito. So we should be glad that we have a hope. Isang buhay na pag-asa that we will have this one day because we already have Christ now. At para sa pangatlo nating punto, huli na ito, kunin natin sa verse 5. At ito na nga, dito na natin makikita yung kaluwalhatian na hinihingi ni Jesus. At para sa ating third point, isang kaluwalhatiang taglay-nan niya noon pa man. Isang kaluwalhatiang taglay-nan niya noon pa man. Sabi sa verse 5, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Pero huwag natin isipin that iyong hinihinging kaluwalhatian ni Jesus sa verse 1 ay bago, alien sa Kanya, hindi natural sa Kanya. No. Sa verse 5, sinasagot ito sa atin ni Jesus. Ito ay kaluwalhatiang taglay-nan niya kasama ang kanyang Ama. Kasi sa English translation, with you, o hindi sa harapan mo. Kasi kung isipin natin, kung ang magiging pagkaunawa natin ng tinaglay sa harapan mo ay iba. Pero titingnan natin ang English translation, it says na meron na siya with His Father. Isang kaluwalhatian na meron na siya with His Father bago pa nagkaroon ng sanlibutan. At ito ang hinihiling na kaluwalhatian ni Jesus. Isang kaluwalhatiang hindi bago sa kanyang sarili, kundi nag-i-exist na noon pa man. Yun ang hinihingi niya. Ngayon, bakit kailangan niya pa itong hilingin sa Ama? Kung meron na siya nito, bakit niya pa kailangan itong hilingin sa Ama? Huwag tayong magkamaling isiping inalis sa kanya ang kaluwalhatiang ito. Okay?
Huwag tayong magkamaling isiping inalis sa kanya ang kaluwalhatiang ito, kung kaya't kailangan niyang hilingin pa itong muli. Kundi iyon lamang na sa pagpunta niya sa krus at pagpanaw niya sa mundo ay ihayag. Ito ang kaluwalhatiang gusto niyang mangyari. Sa pagpunta niya sa krus at pagpanaw niya sa mundo ay ihayag ng Ama sa sanlibutang si Jesus nga't walang iba ang manunubos ng mga makasalanan, na sa pamamagitan niya ay kanyang tutuparin ang kanyang pangako sa Israel at sa buong mundo. Ipakita at ihayag ng Diyos Ama sa buong sanlibutan na itong si Jesus na mamamatay sa krus ng Kalbaryo at muling bubuhayin ay iyong ipinangako na ng Diyos Ama noon pa man. Na ipakita ng Ama sa buong sanlibutan na ang kanyang mga pangako ay tinupad niya sa pamamagitan ng tagapagligtas na ito. At dapat nating malaman na ito ay kaluwal-luwalhati para sa Kanya. This is glorious. Huwag nating isipin that it's not. It is. To be confirmed by the Father na siya nga ang tagapagligtas is glorious. And now, God the Father is confirming, this is my Son with whom I am well pleased. And this is my Son through whom you can be saved. Ito ay para lalong kumpirmahin. Ito ay para lalong kumpirmahin pa ang noon pa'y nasagot naman na. Ito na ba ang Mesiyas, ang tagapagligtas? Iyon ang katanungan ng maraming tao. At ang sagot, oo, siya nga. Dahil kinukumpirma ngayon dito ni Jesus sa kanyang Diyos Ama upang patunayan sa buong sanlibutan that He is the Christ. Ang mga propesiya sa lumang tipan tungkol sa manunubos, inihayag at tinupad sa buhay. Ang mga propesiya sa lumang tipan tungkol sa manunubos ay inihayag at tinupad sa buhay, katauhan at mga gawa ni Jesus. Lahat ng mga propesiyang iyon, tandaan natin na iyon ay nahayag sa maluwalhating buhay, katauhan at mga gawa, both active and passive obedience ni Jesus. Kaya dito'y makikita natin what that glory is. A glory He already had before the foundations of the world. Isang kaluwalhatian na tinataglay niya na noon pa man. Kaluwalhatian na eksaktong-eksakto, parehong-pareho sa kaluwalhatiang meron ang Ama at Espiritu Santo. Kaluwalhatiang magpapatunay na siya nga talaga ay Diyos. Iyon ang kaluwalhatian na hinihingi rito ni Jesus. To be confirmed that He really is the Messiah, and more than that, He is God. Dahil kung hindi siya niluwalhati, mga kapatid, ibig sabihin nun, siya'y nagsinungaling sa kanyang buong ministeryo. Kung hindi siya niluwalhati ng Ama sa kahilingan niyang ito, ibig sabihin lamang nun, sinungaling siya at hindi totoo ang kanyang mga sinabi during His life and ministry. But He was confirmed by the Father even through the resurrection. The life, ministry, and works, His active and passive obediences of Jesus Christ confirms His messiahship. Okay? Yan ang tatandaan natin. The life, ministry, and works of Jesus confirms His messiahship. Ang pagiging Mesiyas niya. And are subjects for the Father's glorification of His own only begotten Son. Ito ay subject
ng pagluluwalhati ng Diyos Ama sa Kanya. Dahil ginawa na niya yung mga bagay na pinagagawa sa Kanya, katulad nga ng sinasabi sa verse 4, kaya siya deserving para ihayag ng Diyos sa buong sanlibutan na siya nga ang manunubos at Diyos anak. Kaya't ano ang kaluwalhati ang hinihingi niya? Ang kaluwalhati ang mayroon siya together with His Father before the world even began. Iyon ang gloria, iyon ang kaluwalhati ang hinihingi niya. At ibinigay ba ito sa Kanya ng Ama? Yes. He did. Gave it to His Son. They share the same glory. It was only right and necessary for the Father to show forth this glory of His Son, to proclaim to His nation that here is their Savior about to go to the cross and die, but on the third day rose again. Yun ang pinapakita dito ni Yahweh, ng Diyos Ama. Pinapakita niya na ito na ang pangako ko sa inyong tagapagligtas. Dadalhin na siya sa kapulungan ng mga Hudyo para usigin at mahirapan. At kinabukasan siya'y ipapako sa krus ng Kalbaryo para mamatay sa inyong mga pagkakasala at iligtas kayo. At sa ikatlong araw, siya'y bubuhay kung muli. At iyon ay maluwalhati. And never think, huwag nating iisipin that the cross is defeat to God. The cross is in fact glorious. Ang pagkakapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay isang maluwalhating event. Hindi po iyon dagok. Hindi po iyon, yes, kapighatian iyon, pero hindi iyon pagkatalo. At huwag rin natin iisipin that at the moment when Christ died ay nagkaroon ng pagkatalo, saglit ang Diyos. Hindi. Glorious and victorious ang crucifixion ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yan ang lagi natin tatandaan. So there's no defeat in that event, but only victory. The crucifixion, ang pagkakapako ni Jesus ay victorious and glorious even. At ngayon nga, ang kaluwalhatiang ito ay mapapatunayan ng muli niyang pagkabuhay matapos ang 3 araw niya sa libingan. Iyon ang pagpapatunay. All of those things that He did in this world on the cross were validated by the event of resurrection. Mga bagay na iyon ay talagang ginawa niya para sa ikaluluwalhati ng Ama. Kung walang resurrection, hindi maituturing na glorious ang pagkamatay niya sa krus. At walang maliligtas ni isa man. Ngunit dahil ang buhay, katauhan, mga gawa, maging ang kamatayan niya sa krus ay valid, binuhay siyang muli bilang pagkumpirma ng kaluwalhatiang ibinigay sa kanya ng Ama. God, in the event of the cross and the raising of Jesus, glorified Himself. Niluwalhati niya ang kanyang sarili at niluwalhati niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya sana makita natin ang mga glorious things na ito when we look at the prayer of Jesus Christ in John 17. Huwag nating kaliligtaan that this prayer is something that we should look at, and because of this we must praise Christ. Totoo ang mga bagay na ito. Hindi ito mga isinulat lamang na walang kabuluhan at hindi magkakaroon ng epekto sa atin. This must take effect in our lives. Itong prayer ni Jesus. Dapat na makita natin dito na itong kahilingan ni Jesucristo ay valid lamang at dapat lamang talaga niyang hilingin at maibigay sa Kanya.
All because of what He did, both in His active and passive obedience, and that He is the promised Messiah. Ang pinapatunayan nga dito ng Diyos sa pagluluwalhati kay Jesus is that He is the promised, prophesied Messiah. Na Siya ang tagapagligtas at manunubos ng Israel at ng mundo. At matuwa tayo, magalak tayo, na itong Mesiyas na ito ay iniligtas din tayo. Again, not all of us will be saved. So please, cherish and treasure this salvation that you have. And make it your life to glorify our God every single day. Make it our life to obey Him. Para sa ating application, unang-una, tingnan natin ang halimbawang ito ng panalangin ni Jesus. Mahimok nawa tayo nito na manalangin sa lahat ng pagkakataon at para rin sa mga kapatid. At para rin sa mga kapatid, tayo man ay may mga pansariling suliranin. Last time, sinabi ko nga na si Jesus, alam na niya kung anong mangyayari sa kanya in the next few hours. Pero anong ginawa niya? Nabanggit ko na kung tayo ay nasa kalagitnaan ng pagsubok, may mga circumstances tayo, nababagabag tayo, wala na tayong ibang maipapanalangin pa kundi ang ating mga sarili. Pero tingnan natin ang example dito ni Jesus. Nalalapit ng pagdakip sa Kanya, nalalapit niyang na ang pagkamatay niya, nalalapit na ang paghihirap niya, pero anong ginawa niya? He took time and prayed for His brethren. Kahit na alam na niyang malapit na siyang mamatay. At pahirapan ng napakahirap na paghihirap. Pero anong ginawa niya? He still prayed for them. Kahit ganun din nawa tayo. Let's always be prayerful katulad ni Jesucristo. Again, itong John 17, isa lamang ito sa mga accounts sa Gospels na nakita natin kung ano talagang mga sinabi ni Jesus sa kanyang panalangin. Maraming pagkakataon sa Gospels na sinabi lamang ng author na nanalangin si Jesus. Pero hindi natin nalaman kung anong mga salitang ipinanalangin niya. But here it is, a prayer where we can see His heart. At sabi ko nga last time, itong panalangin ito ni Jesus, dito ay makikita natin ang nilalaman ng puso niya. At ang napaganda pa dito, napaka-comforting, is because He prayed for His brethren. He prayed para sa mga magiging alagad niya. That means, tayo nasa puso niya. Dahil ang bawat prayer nga natin, pinapakita nito kung anong nilalaman ng puso natin. At nilalaman tayo ng puso ni Jesus. At hanggang ngayon, ipinananalangin niya tayo, nangangahulugan. We are in His heart. Okay? So, mahimok tayo na ipanalangin na manalangin lagi sa lahat ng pagkakataon, na sa tuwing inuudyukan tayo ng banal na Espiritong manalangin tayo, at ipanalangin rin natin ang mga kapatid natin sa pananampalataya, at huwag natin kaliligtaan na sa bawat panalangin natin nandun dapat ang pagpupuri sa Kanya. Huwag natin kaliligtaan na sambahin siya sa ating mga panalangin. Kahit na magre-request lang tayo, purihin natin siya. Purihin na muna natin siya. Pangalawa, luwalhatiin natin lagi ang Triune God. Hindi man katulad ng sa Ama ang magagawa nating pagluluwalhati, gawin pa rin natin dahil siya'y karapat-dapat. Diba? Hindi natin maluluwalhati ang Diyos sa paraang hindi nga natin ma-explain kung paano niluwalhati ng Ama ang anak. For sure, nagkukulang ako rito. Hindi natin kayang ma-exhaust ang ginawang pagluluwalhati ng Diyos sa kanyang anak. Pero luwalhatiin rin natin siya. Luwalhatiin natin ng Diyos by obeying Him, by worshiping Him, by loving Him, by trusting in Him.
You see, tandaan natin that even with our trust to Him, naluluwalhati siya. Dahil nagtitiwala tayo sa Kanyang pagiging soberano. Hindi tayo nagdududa sa Kanyang kapangyarihan. Naluluwalhati siya doon, mga kapatid. Sa lahat, sa maliliit na bagay na ginagawa natin kung saan ninanais lamang natin siyang masunod, naluluwalhati natin siya. At pangatlo, para sa mga wala pa kay Jesus, hindi mo magagawang luwalhatiin, ni purihin, at pasalamatan man lang ang Diyos. Dahil yun ang sinasabi sa Proverbs, even the prayers, or even the yung mga handog ng mga di mananampalataya is an abomination to God. Napakahirap, pero yun ang katotohanan. Walang heartfelt na pagpapasalamat na magmumula sa isang di mananampalataya. Kahit kung wala ka pa kay Jesus, hindi mo magagawa ang mga bagay na ito. Kung kaya't dapat kang magsisi at sumampalataya kay Jesus. At siya ay madulugod sa iyo. Repent and believe Jesus, dahil hindi ka rin tatamaso ng buhay na walang hanggan kung wala ka sa Kanya. And hopefully, lahat na tayo rito ay mga mananampalataya. Even Mary, and Denise, Isa, me. Salamat sa Panginoon sa katuruan niyang ito. Pinapakilala niya sa atin kung sino talaga siya, kung anong nature niya, kung bakit siya dapat luwalhatiin at kung paano siya niluwalhati ng Ama. Tandaan natin that this is not a new glory to Him. Ito ay kaluwalhati ang meron na siya noon pa man. At ipagpasalamat natin sa Panginoon at sa unang bahagi ito ng ating pag-aaral mula sa High Priestly Prayer ng Panginoong Jesus ay natutunan natin ang mga bagay nito. And hopefully, sa mga susunod na linggo, nandito pa rin kayo para mas makita natin ang napakagandang mensahe sa atin ng Panginoon through His High Priestly Prayer. Pagkataong ito, tayo tumayo at manalangin na ng pangwakas ng panalangin. Okay, manalangin tayo. Aming Diyos, kulang na kulang ang isang araw, lalong-lalo naman isang oras para maipaliwanag ang breadth, ang depth ng mga salita po ninyo rito sa maikling bersikulo na aming pinag-aralan. Ngunit nagunita namin kung gaano kayo kadakila sa mundong ito at sa buhay namin. Kung paano dapat ka namin luwalhatiin. Kayo na niluwalhating anak ng Ama. Aming Diyos, tulungan ninyo kami na magawa sa araw-araw kung ano man ang mga bagay na makalulugod sa inyo. Dahil sa aming pagsunod, naluluwalhati namin kayo. At naman mga katotohanan ito na inihahayag ninyo sa amin sa araw na ito, manatili sa amin. Nagkaroon ng application. Maging sa pananalangin, naging modelo po kayo kung paano kami dapat na manalangin. Nakita namin ang puso ninyo sa prayer nyo ito at patuloy na makikita sa mga susunod na linggo. And I pray, O God, na bawat isa sa amin ay matutunan ng ganitong klaseng pananalangin. Na kami man din ay maging mga intercessor para sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Kagaya niyo na nag-intercede para sa amin. Kahit na kayo'y nasa kalagitnaan ng paghihirap ng inyong puso. Aming Diyos, nawa magkaroon din po kami ng commitment sa inyo. Kung kami ay tunay ng mga iniligtas ninyo, dapat na ialay na rin po namin itong buhay namin sa inyo. There's no excuse anymore. We ought to live by faith. And living by faith is living in obedience and in love to you, our God. Ay tulungan ninyo kami sa mga bagay na ito. Itong mga kapatid ko sa pananampalataya nandito, sila naway manatili sa grasya ninyo.
Sila nawa, Panginoon, ay patuloy ninyong pakitaan ang inyong kaluwalhatian at kapangyarihan upang lalo silang magpuri sa inyo, lalo silang lumuhod sa inyong harapan, sa inyong paanan, upang sumamba sa inyo. Matilingin po ninyo kami, O Diyos. Yung mga nagbabackslide, pabalikin po ninyo, i-restore po ninyo sila. Tulungan ninyo silang makaramdam ulit dahil namamanhid sila sa kanilang mga pagkakasala at pag-neglect sa inyo. O Diyos, wala kami ibang maasahan sa restoration na ito kundi kayo lamang. Lord our God, You saved us already. At kami ngayon ay dapat nang maglingkod sa inyo at magpakabanal sapagkat kayong tagapagligtas namin at Diyos namin ay banal. Be glorified in our lives. At sa linggong ito, gabayan ninyo kami sa aming mga gagawin sa pagtatrabaho namin o anumang gagawin namin sa linggong ito. Nawa, kayo lagi ang maging nasa pinakaitaas, pinakatutok ng aming kaisipan. At kayo ang masunod namin. At ang puso namin ay katakutan kayo, ibigin kayo, sambahin kayo, luwalhatiin kayo sa lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat sa inyo, aming Diyos. Kay buti po ninyo sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Three. Okay.